Naghain ng apela ang Kamara para baliktarin ng Supreme Court ang pasya nitong unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabi nito, binatikos ni House Speaker Martin Romualdez ang Korte Suprema sa anyay pagpapataw ng mga bagong patakaran sa impeachment ni VP Sara. Tila paglalatag din daw ito ng kondisyon para protektahan ang kanilang sarili. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema, hinihiling nitong baligtarin ng kataas-taasang hukuman ang desisyong labag sa konstitusyon, ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinababasura rin ang mga petisyon kontra impeachment. Ang Office of the Solicitor General ang tumatayong abogado ng Kamara. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Pagdidiin pa ni Speaker Martin Romualdez, malinaw sa konstitusyon na ang Kamara ang eksklusibong may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. Nanindigan ng Kamara na sinunod lang nito ang konstitusyon at ang mga nagdaang desisyon ng Korte Suprema sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa mosyon na iisang impeachment lang ang initiated laban sa bise at hindi apat. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Iginiit din ng Kamara na walang nakasaad sa konstitusyon na kailangang pasagutin ng Kamara si Vice President Duterte bago i-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa impeachment trial, anya, dapat sagutin ng bise ang mga alegasyon tulad sa mga nakaraang impeachment. In all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Ayon sa Speaker, impeachable officials din ang mga mahistrado ng Korte Suprema at nang nagpataw ang mga ito ng bagong patakaran sa impeachment ni Vice President Duterte, tila naglagay rin ang Korte ng kondisyon para protektahan ang sarili nila. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. Nilinaw ng Speaker na hindi layo ng Kamara na pangibabawan ng Korte Suprema, kundi para lang maprotektahan ang proseso sa accountability. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. Maging ang Philippine Constitution Association, hiniling sa Korte Suprema na i-review ang facts o impormasyong pinagbasehan nito ng desisyon. Ayon sa grupo, sinubukan ng Korte Suprema na alamin ang facts sa kaso, gayong ang trabaho nito ay i-interpret ang batas. Nangangamba rin ang PhilConsa sa 7 bagong patakarang ipinataw ng Korte Suprema sa Kamara sa impeachment na labag daw sa konstitusyon. Nirerespeto naman ng mga abogado ni VP Duterte ang mga panawagang ito, maging ang paghahain ng MR ng Kamara. Maghahain daw sila ng kanilang komento ukol dito sa tamang panahon. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.